Welcome to our YouTube channel. And again, this is your friend, Dr. Chris Dayugo, na bumabati sa inyo ng magandang hapon at Merry Christmas. Sa oras na ito, nais ko lang magbigay ng message para sa Christmas. Tingnan nga natin sa Isaiah chapter 9 in verse 6. Sinasabi sa versikulong ito, "For unto us a child is born, unto us a son is given, and the government shall be upon his shoulder. And his name shall be called Wonderful, Counselor, the Mighty God, the Everlasting Father, the Prince of Peace." Sa versikulong ito, ay meron po tayong tatlong bagay. From this scripture, we can learn at least three major things. Number one is that Jesus is the best counselor of all times. Well, ang nakakalungkot, marami pong naghahandle ng counseling program sa radio o kaya sa television. Halimbawa, siya po ay separate o kaya separated mula sa asawa. At hindi lang yan, pag tingnan mo yung kanyang buhay, paano siyang magbigay ng advice? Minsan naririnig ko, ang ina-advisean niya, yung mga pamilya, mga magnobyo, magnobya, mag-asawa na naghihiwalay. Gaano man kaganda ang kanyang sinasabi, kung siya mismo ay hindi niya nasettle ang kanyang buhay dahil hiwalay sa asawa, tapos nakikipag-boyfriend sa iba, o kaya paano mang masasabi na meron siyang successful marriage? Ngayon, ang ibig kong sabihin dito, paano siya magbigay ng advice while in fact, ang kanyang buhay, ang kanyang marriage ay hindi successful? Kaya ang pinakamaganda, kung tayo ay mag-seek ng advice, kapag ang problems natin ay tungkol sa marriage at gusto natin magkaroon ng successful marriage, maghanap tayo ng mga counselors na successful ang kanilang marriage. Kasi paano ka nga magbigay ng advice? Magbigay ka ng turo sa isang tao kung ikaw mismo ay hindi naman successful ang buhay mo. Kaya yun po ang advice ko, mga kapatid. Kung tayo ay hihingi ng advice, hihingi tayo ng advice sa mga taong successful ang kanilang buhay. Hindi yung kagaya ng mga artista na palit-palit ang asawa, kung kani-kanino nakipag-boyfriend, kung kani-kanino nakipag-girlfriend. Dahil lang ba sa sikat sila, kaya sila ang gusto natin? Hindi po ganon. Kaya pinakamaganda pa rin, maghanap tayo ng mga taong successful ang kanilang buhay, kung ano yung sekreto nila, kung ano yung ginawa nila, sa kanila tayo mag-seek ng advice. At sa programang ito ay nagbibigay din tayo ng advice tungkol sa marriage, kung paano magkaroon ng successful marriage. Kaya sinasabi po ng Biblia, ang magaling na counselor of all times ay si Kristo. May mga bagay na parang wala ng solusyon, pero magbasa ka sa salita ng Diyos. Basahin mo yung salita ng ating Panginoong Hesus. Basahin mo yung kanyang mga advices. Habang binabasa mo, mararamdaman mo ang presensya ng Panginoong Hesus sa iyo, doon ka magkakaroon ng satisfaction. At pangalawa na makikita natin sa scripture na ito, Isaiah 9:6, is that sinasabi dito that Jesus Christ is a mighty God. Meaning, He is a true God. O kaya ang ibig sabihin, si Kristo ay tinawag ng Biblia na mighty God. At kung hindi siya Diyos, ay bakit sinabi ni Isaiah
na He is a mighty God. Kasi yung sinasabi dito sa Isaiah, ng isang lalaki na ipapanganak, si Kristo po ito. Ito po ay tumutukoy kay Kristo. At mamaya pag-aralan natin bakit ba si Kristo, kasi Diyos na siya ay pinanganak. Pag-aralan natin mamaya po yan. Pero sa ngayon, nakikita natin sa Scripture, very, very clear, ang sabi ng Isaiah 9:6, He is a mighty God, meaning He is a true God. Hindi sinabi ng Biblia na mighty God siya kung siya ay hindi totoong Diyos. Well, ang scripture na ito na nagsasabi na si Kristo ay mighty God, ito po ay sinusuportahan ng mga apostol, o kaya this is supported by the New Testament, or this is supported by the apostles. Tingnan natin sa John 1:1. Anong sinasabi sa John 1:1? In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Ang tinutukoy dyan na Word, walang iba kundi si Kristo. Nung una, o kaya the statement is that the Word, in the beginning was the Word, and the Word was with God. Sa ibang pananampalataya kasi, doon sila nagpo-focus. In the beginning was the Word, and the Word was with God. Hanggang doon lang. Pero, inulit doon sa last sentence, and the Word was God. So very, very clear na ang tinutukoy dyan na word ay si Kristo. At ang word na ito ay Diyos. Sa Greek, kai, logos, theos. Yun yung emphasis. Kaya hindi doon sa the word, in the beginning was the word and the word was with God. Hindi hanggang doon lang. Siyempre, hindi ba pag nagsasalita ka, at medyo weak, uulitin mo para maging heavy. So, dito si John inulit. The Word was with God, and the Word was God. So, very, very clear that the Word was God, and the Word was, and the Word God, or the term Word, I should say. I repeat, the term Word was ascribed to Jesus Christ. And this Word was God. So very, very clear na si Kristo ay Diyos. Tingnan natin sa ibang versikulo at Titus 2:13, if I'm not mistaken. Okay. In Titus 2:13, it says there, looking for that blessed hope and the glorious appearing of the great God. Repeat. Looking for that blessed hope. Ito po yung sinasabi ni Titus. Again, Titus chapter 2 in verse 13. Looking for that blessed hope and the glorious appearing of the great God. Sino ang tinutukoy na great God dito? Walang iba kundi si Kristo. Kasi si Kristo ang babalik. Diba sabi ni Kristo sa John chapter 14:1. Let not your heart be troubled. You believe in God, believe also in me. In my Father's house are many mansions. If it were not so, I have told you, I go to prepare a place for you. Then I will come again. Sino ang babalik? Kaya ang tinutukoy dito sa Titus 2:13, walang iba kundi si Kristo. Dahil siya ang Kristo na babalik. Ay bakit sinabi ni Titus, the appearing of the great God and our Savior Jesus Christ. See? So in-emphasize ni Titus na ang great God na babalik, walang iba kundi yung tagapagligtas, kundi ang tagapagligtas, I should say, na si Kristo. So very, very clear that Christ
is a true God. Yung iba, hindi naniniwala na si Kristo ay Diyos dahil siya ay naging tao. Pero before na siya ay maging tao, sinasabi na ni Isaiah na siya ay mighty God. At sinasabi rin ng Biblia na great God. Ay dapat hindi sinabi ni Titus na siya ay great God kung hindi siya Diyos. So ito yung nagpapatunay na, well, may nagsabi sa akin, hindi naman masama na ituturo natin na si Kristo ay tao. Wala namang masama doon dahil siya ay naging tao. Ang masama kung i-deny natin na siya ay Diyos. Dahil sinasabi ng Biblia na si Kristo ay great God. Very, very clear po yan. Kaya ang tinutukoy dyan na great God and Savior is Jesus Christ. Jesus Christ is the one coming back. Ngayon, ayaw ko yung naninira naman sa ibang group, pero medyo nakakakonsensya kasi nahayaan na lang natin na may mga tao na nagsasabi na sila si Kristo. Halimbawa, yung itinuturo ni Kibuloy na si Kristo ay bumalik na daw at si Kibuloy daw. Wala tayong mapatunayan sa Biblia na may babalik si Kristo na sa ibang pagkatao. Kasi nung una, siya ay pumarito sa lupa bilang tao. Mamaya, mabanggit nga natin. Siya ay pumarito sa lupa bilang tao para mamatay sa cross at iligtas tayo. Pero sa kanyang pagbabalik, hindi na siya babalik bilang tao. Siya ay babalik bilang Diyos. Kaya hindi po totoo at nakakakilabot na sinasabi ni Kibuloy na siya daw si Kristo. At ang pangalan daw niya ay kinuha ng Ama at ang pangalan ng Ama na sa kanya. Tama naman kasi ang sabi ng Biblia, kung merong magsasabi, dito kayo, nandito si Kristo, huwag kayong maniwala. Wala pa si Kristo, hindi pa siya babalik. Yan ang tinutukoy ng ating versikulo Titus 2:13 na hinihintay natin yung pagbabalik ni Kristo. Kaya hindi pa siya bumalik. Yan ang hinihintay natin. Tingnan natin sa Philippians chapter 2 para maunawaan natin mabuti. We'll start at verse 5. Let this mind be in you, which is also in Christ Jesus, who being in the form of God, do it not robbery to be equal with God. Ulit ko. Sa verse 5, let this mind be in you, which is also in Christ, who being in the form of God. Yung salitang form, sa Greek, morphe. Ibig sabihin, nature. So in other words, who being in the nature of God, thought it not robbery to be equal with God. Siya po ay Diyos, pero iniwan yung pagiging Diyos. Bakit kaya? Tingnan natin sa verse 7. But made himself of no reputation and took upon him the form of a servant and was made in the likeness of men. O tingnan natin, ang sumulat dyan si Apostle Paul. Very clear na ginawa niya ang kanyang sarili na alipin at siya ay naging tao. Sa English, I don't know how to say it in Tagalog, but in English, he was made in the likeness of men. Parang siya ay ginawa na, ano bang Tagalog yan? Gaya ng mga tao. Hindi siya original na tao. He was made in the likeness of men. Ibig sabihin, siya ay ginawa na kaparihan ng mga tao. Ang maliwanag doon, he was in the nature of, he was in the form of God, but thought it not to be equal with God. Hindi niya hinanap yung magkipantay siya sa Diyos dahil gusto niya maging tao siya. Siya ay ginawang tao na kaparihan ng tao, made in the likeness of man. I don't know how to say the exact Tagalog, but in English,
He was made in the likeness of men. Ibig sabihin, siya ay Diyos, ginawang tao. Tingnan natin sa verse 8. And being found in fashion as a man, he humbled himself and became obedient unto death, even the death of the cross. Yan ang nakakalungkot. Wala na pong ibang paraan para sa kaligtasan ng tao. Kaya nga si Kristo ay nagsakripisyo, ibinigay ang buhay. Ginawa niya ang kanyang sarili na tao upang siya ay mamatay sa cross at sa pamamagitan ng kanyang dugo, tayo po ay naligtas. Kaya siya ay nagpakumbaba. Doon natin makita ang pagmamahal ng ating Panginoong Hesus sa atin. Sinakripisyo niya ang kanyang pagka-Diyos. Sinakripisyo niya ang kanyang buhay. Mamatay sa cross para lamang maligtas tayo mula sa kaparusahan sa impyerno. Okay, so sabi ko kanina, na pangalawa sa ating napag-aralan sa versikulong ito ay tungkol sa pagka-Diyos ni Kristo, as supported by other scriptures. At pangatlo, na makita natin dito, Jesus is the Prince of Peace. Kanina, nakita natin sa versikulo na yan, si Kristo ay the best counselor. Basta pag may problems ka, basahin mo ang kanyang mga salita, mararamdaman mo ang satisfaction. At pangalawa, makita natin na siya po ay totoong Diyos. Iniwan lang ang pagka-Diyos para lamang mailigtas tayo mula sa ating kapahamakan. At pangatlo, He is the Prince of Peace. Alam nyo, walang ibang hangad ng mundo kundi kapayapaan. Kahit sinong presidente sa anumang bansa, ang hangad natin kapayapaan. Pero imposible magkakaroon tayo ng kapayapaan kung wala si Kristo sa ating buhay. Ganon pa man, meron pong dalawang kapayapaan ang sinasabi ng Biblia. Number one is peace and order. Ito yung klase ng kapayapaan na tumutukoy po sa isang country na wala pong crimes, walang masamang tao, in other words, this kind of peace is referring to a country that is peaceful where there are no crimes or crime activities. Because people learn to love and respect each other. Kailan kaya tayong magkaroon ng ganito? Sa Pilipinas na lang, may mga drug lords, may mga poser, ang mahalaga sa kanila yung pera. Hindi nila nakikita ang masamang idudulot nito sa mga kabataan. May mga tao rin na ang hanap buhay nila hired killer, basta may pera lang. Minsan, ang gobyerno natin, hindi naman lahat, nandyan yung korupsyon. Nandyan yung wala na yung hiya sa kanila, wala na yung takot sa Diyos, dahil walang kapayapaan sa kanilang buhay. Minsan, ginagawa lang nila ang panalangin na parang arte lang. Pero kung lahat sana ang mga nagtatrabaho sa gobyerno ay merong Kristo sa kanilang buhay, doon sila magkakaroon ng kapayapaan. Matuto silang magmahal ng iba, matuto silang magpatawad, matuto silang magrespeto. Dahil karamihan nga, pakitang tao lang, yung pagsasabi ng Diyos, yung panapanalangin na yan, pakitang tao lang. Kaya halimbawa sa Pilipinas, talagang walang kapayapaan dahil nandyan yung patayan, nandyan yung hold up, hindi lang patayan dahil sa droga, patayan dahil sa politika. Lahat nandoon. Kaya hindi natin masasabi na may peace sa ating bansa dahil sa mga ganitong nangyayari. Pero naniniwala ako na kung lahat ang mga tao merong Kristo sa kanilang buhay, doon tayo magkakaroon ng kapayapaan. Since Jesus is the Prince of Peace, the only way where we can have
This peace is to have Christ in our hearts. At pangalawa na sinasabi dito na kapayapaan na manggagaling sa ating Panginoong Hesus ay yung peace of mind. The peace of mind refers to a joy that is beyond compare. This is the product of the real relationship with Christ. Halimbawa, kung totoo kang Kristiyano at totoo kang mananampalataya at totoo ang relasyon mo sa ating Panginoong Hesus, unang-una, magkakaroon ka ng kapayapaan sa isip. If you have accepted Christ as your Lord and Savior, automatically you are saved from judgment and condemnation. Ayon po sa Romans chapter 5 verse 1 o Romans 8 verse 1. Doon sa Romans chapter 5 verse 1, sinasabi yan, therefore, being justified, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Itong sinasabi dito, peace with God, ay tumutukoy sa reconciliation ng tao sa Diyos. Dahil po sa pagtanggap natin kay Kristo, dahil siya ay namatay sa cross, doon tayo magkakaroon ng relationship with God sa Ama. At doon sa Romans 8, chapter 1, sinasabi, there is therefore now no condemnation to them which are in Christ Jesus, who walk not after the flesh, but after the Spirit. Nang sinasabi dito, kung ganon, wala nang kaparusahan pa. Wala nang hatol, wala nang kaparusahan sa lahat ng mga Kristiyano, sa lahat ng totoong Kristiyano, sa lahat ng totoong tumanggap kay Kristo. Ngayon, kung totoong tumanggap ka, sinasabi ng Biblia, it is guaranteed na hindi ka napaparusahan. So, ibig sabihin, alam mo na kung saan ka pupunta kung mamatay ka. Kung mamatay ka, punta ka ng langit, hindi sa impyerno. At kung hindi mo pa alam kung saan ka pupunta, paano ka nga talaga magkakaroon ng kapayapaan sa isip? Pero very, very clear, ang sinabi ng Biblia, those who are in Christ are no longer under condemnation. So yun po. At sinasabi rin ng Biblia na ang mga tao na tumanggap kay Kristo, bukod sa hindi ka na hahatulan, hindi ka na paparusahan, you are also eternally secured. Ang ibig sabihin, doon sa Romans 5.1 at Romans 8.1, yan po ay tumutukoy sa kaligtasan. Sinasabi naman ng iba, kapag ikaw ay tumanggap, ligtas ka na, nagkamali ka, mawawala. Hindi po. Ang sabi po ng Biblia, very, very clear. Kapag ikaw ay justified na, kapag ikaw ay no longer under condemnation, permanente po yun na decision ng Diyos. At kung totoong anak ka ng Diyos, kung magkakasala ka at matigas ang ulo mo, papaluin ka niya. Pero hindi mawawala ang kaligtasan mo. Kaya ito yung sinasabi ko na peace of mind. Kung alam mo na kung saan ka pupunta, doon ka lang magkakaroon ng peace of mind. This is the peace of mind that is beyond compare. Ito yung peace of mind that produces joy in your life. Dahil alam mo, unang-una, hindi ka na paparusahan, hindi ka na pupunta ng impyerno. Alam mo na hindi na mawawala ang kaligtasan mo. Para mapatunayan natin, tingnan nga natin sa John chapter 10 and verse 27. Ang sinasabi doon, my sheep hear my voice. I know them and they follow me. And I gave unto them eternal life, and they shall never perish, neither shall anyone pluck them out of my hand. Ang ibig sabihin ni Kristo dito, kung ikaw na ay naging tupa ng ating Panginoong Hesus, ikaw ay nasa kanyang kamay na. Kahit anong mangyari, hindi ka na mawawala. Ang pinag-usapan natin dito, yung totoo na Kristiyano. Hindi yung pakitang tao lang, hindi yung komplemento lang, hindi yung kunyari lang. Pero kung totoong tumanggap ka na sa Panginoon, ang pangako ng Diyos, immediately,
hindi ka nahahatulan, hindi ka napaparusahan, at pangatlo, ikaw ay hindi na mawawala. Pangako po ng Diyos yan. Paniwalaan mo yan, magkakaroon ka ng kapayapaan, magkakaroon ka ng totoong joy sa iyong buhay. Ito ang kaligayahan ng mga Kristiyano. Siyempre, ang kaligayahan ng mundo, yung mga bisyo, yung mga paglalasing, pagsusugal, o ano man makamundo dyan. Ngunit, ang totoo, ang kaligayahan na ito ay panandalian lang. Pero ang kaligayahan ng mga anak ng Diyos, alam mo na hindi ka napaparusahan, hindi ka na hahatulan o paparusahan sa impyerno. Alam mo na ligtas ka na at alam mo na hindi mawawala yung kaligtasan mo. Kaya kahit gaano kahirap ang buhay, ang importante, kahit mamatay ka, alam mo na pupunta ka sa langit. Ito po ang totoong kaligayahan na mararanasan ng totoong anak ng Diyos. So, mga kapatid, ang nakakalungkot, ang mga tao, ang mahalaga sa kanila ay yung okasyon lang, yung Christmas occasion. Kaya nga minsan, naririnig natin sa television, 10 araw na lang, Christmas na. Para bang ang nakakalungkot dito, yung ang tao, ang mahalaga sa kanila, yung Christmas. Kasi yung Christmas, ginagawa nilang time of dating, time of drinking wine, time of happy-happy, kainan. Yun ang alam nila. Hindi naman masama yung family reunion. Hindi rin naman masama yung kakain ka ng masarap. Hindi rin naman masama na ang mga magkakamag-anak magkita-kita. Pero ang nakakalungkot, kung hanggang ganun lang. So inuulit ko, hindi naman masama yung mga isang pamilya, magsalo-salo, kakain sila, masaya sila. Hindi na masama yon. At dapat lang naman, walang masama doon. Ang masama lang, yon ang alam ng tao na pag-celebrate ng Christmas. Kaya imbes na masaya ang Diyos, malungkot siya. Dahil hindi natin ginagawa yung tama na pag-celebrate. Halimbawa, tanong ko sa inyo, pag ikaw ba ay nag-birthday, sabihin na lang natin na itong Christmas, ito po ay birthday ng ating Panginoong Hesus. Pag ikaw ba ay mag-birthday at ang ipiprepare ng tao ay yung picture mo nung baby ka, gagawa sila ng yung higaan ni Kristo nung baby pa siya at wala silang inaawit kundi yung kapanganakan mo. Hindi naman ganun ang ginagawa natin, hindi po ba? Hindi pa pag merong nag-birthday or pag merong nag-birthday, hindi naman yung kanyang kapanganakan ang pinag-usapan natin eh. Hindi naman yung kung saan siya pinanganak, ano ang nangyari sa kanya, ng baby pa, yun ang pinapakita natin. Ay si Kristo hindi na baby ngayon. Nasa langit na. Kaya hindi po yung ganon ang pag-celebrate sa birthday. Halimbawa, pag nag-birthday yung isang tao, hindi pa. Ang ginagawa namin dito, pag may staff na nag-birthday, ang pinag-usapan namin yung kanyang kabaitan, ano yung ginawa niya, siya ba ay naging blessing, siya ba ay nagiging successful. Ganyan naman ang pinag-usapan. Hindi naman natin pinag-usapan pag may nag-birthday, hindi naman natin pinag-usapan yung kanyang kapanganakan eh. Saan siya pinanganak. Hindi naman ganun eh. Sa ngayon, ang pinapakita ng mga tao, yung star, ang pinapakita yung cave na kung saan pinanganak si Kristo. Hindi yon ang way ng pag-celebrate ng Christmas. Dahil kahit tayo, pag nag-celebrate tayo sa ating birthday, yun nga yung sinabi ko kanina. Ang sinabi ko kanina dito, pag may nag-birthday sa amin na staff, ang pinag-uusapan namin, ano yung
buhay niya, ano yung ginawa niya, kabaitan niya. So ang gusto ng Diyos na pag-celebrate ng Christmas ay kailangan proper, or in other words, to enjoy the spirit of a Christmas, or the spirit of Christmas, I should say, is to celebrate it properly. First, don't focus only to His birth, but remember His teachings, His goodness, and His sacrifices. Kaya minsan doon ako believe sa mga Korean churches. Ang inaawit ba nila pag Christmas, "Joy to the world, the Lord is come." Wala na. Jesus already came down. Minsan yun ang halos inaawit ng mga tao. Pero sa mga Korean churches, believe ka, ang inaawit, "To God be the glory, great things He has done." Binigyan ng Diyos ang kanyang anak. Minsan, ang kanilang pinapakita na buhay ni Kristo, siya ay nangaral, siya ay naparusahan, siya ay namatay. Kasi yun ang gusto ng Diyos na makita sa atin. We focus our celebration not only on His birth, but focus or remember His good teachings, His goodness, and His sacrifices. He died to redeem us from our sins. Second, celebrate Christmas in the form of thanksgiving. Support missions as our gift for Christ. Kaya nga sa akin, taon-taon nararamdaman ko ang presensya ng Diyos. Nararamdaman ko ang spirit ng Christmas kung ako ay nagbigay ng thanksgiving ko. Pag sinabing thanksgiving, yung pagmamahal mo, tumbasan mo ng amount, yung kaya mong ibigay. Kung kaya mong gumastos sa isang bagay, pero isang bagay na hindi gaanong importante, halimbawa, yung iba, kayang-kayang gumastos ng ilang libo, thousands of money sa sugal. Bakit sa pagbibigay natin kay Kristo, hindi natin kaya? So, ang isang paraan na pag-celebrate ay yung pagbibigay ng gift kay Kristo. At ang gusto ni Kristo na gift ay yung magagamit natin sa pag-support natin sa mga missionaries. Give support to our missions. Missions, sa ibig sabihin, suportahan natin ang mga taong nangangaral ng salita ng Diyos. Yun ang gusto ng Diyos. Kasi sabi ni Kristo, pumayo kayo at ipangaral ninyo ang salita ng Diyos. May mga tao, may mga missionaries tayo kung saan-saan, napunta, naikalat sila sa buong mundo, nasa bundok, nasa rural areas, nandun sila para ipangaral ang salita ng Diyos. At yon ang gusto ng ating Panginoon. Yan po mga kapatid ang message for this Christmas. Sana po gawin natin yung proper celebration para sa Christmas na ito. Para ma-enjoy natin, maramdaman natin ang totoong kaligayahan ng Christmas na ito. Salamat po sa inyong pagkikinig. Dakilang Diyos at dakilang Ama na makapangyarihan sa lahat. Salamat po sa pagkakataon na aming salamat sa pagkakataon na tayo po ay nakapagbigay ng mensahe para sa Christmas na ito. Sana po makita po ang mga tao, makita po nila ang totoo, yung way or proper way of celebrating Christmas. Para maramdaman po nila ang iyong presensya, maramdaman po nila ang kagalakan, kaligayahan sa pag-celebrate. Sana po, gawin po ng mga tao ang celebration na ito hindi lang sa tradisyon, kundi dahil sa totoong pasasalamat sa inyong pagbigay sa inyong anak at si Kristo ay nangaral, siya po ay namatay sa cross para sa aming kaligtasan. Sana po, ito yung biyaya po ninyo na makita ng mga tao. At ang mga tao ay isi-celebrate nila ang Christmas sa pamamagitan ng pag-support sa mga missions na ito po ang inyong utos na humayo ang mga tao para ipangaral ang salita ng Diyos.
Kaya magbibigay po kami ng aming gift para kay Kristo sa pamamagitan ng pag-support po namin sa mga missionaries. Ito pong aming dalangin, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. Mga kapatid, sa oras na ito, sana po nakatulong ang mensaheng ito at hinihili ko po sa mga Kristiyano na nakikinig na pwede niyong imbitahin ang iyong mga kaibigan na mag-subscribe sa channel na ito. At kung meron po kayong katanungan at gusto ninyong mag-share para sa mission, tumawag lang po kayo sa aking mobile number 0917 3049 0933 867 8050. At pwede kayong mag-email sa docdayogo@yahoo.com. At pwede rin kayong mag-chat sa FB account, Doxy Dayogo. At nakikita po niyo sa screen ang mga informations at inaasahan ko po na sana po ma-enjoy po natin lahat pag-celebrate na sa Christmas na ito. Thank you very much. And again, God bless.